Si Akiyama ay isang dating mandurugas na may pambihirang kakayahan sa pandaraya, ay napasok sa isang mapanganib na laro kung saan ang pagsisinungaling ang tanging paraan para manalo. Sa kabila ng kanyang matalas na isip at husay sa pagmamanipula ng damdamin, mabilis niyang napagtanto na ang kanyang mga kasamang kalahok ay mga inosenteng tao lamang. Ang isa sa kanila ay si Nao, isang mahiyain at lubhang matapat na babae, na ibinalik ang 100 yen coin na nakita niya sa lupa, na ikinagulat maging ng mga pulis sa kanyang katapatan. Likas kay Nao ang pagiging matapat, kaya madalas siyang tawagin na bobo sa katapatan dahil hindi siya marunong magsinungaling. Gayunpaman, tinanggap ni Nao ang katangiang ito dahil nais ng kanyang ama na maging isang matapat na babae, at hindi naman inaasahan ng kanyang ama na ang bobo na bahagi ay magiging bahagi rin ng pagkatao ng kanyang anak. Pag-uwi niya mula sa istasyon ng pulisya, nakatanggap si Nao ng hindi inaasahang pakete. Hindi niya alam ang laman nito at sigurado siyang wala siyang in-order, kaya binuksan niya ito at nakita ang isang magarang itim na sulat. Ang nakakatakot na sulat na ito ay nagpahayag na siya ay napili upang maging kalahok sa Liar Games. Kahit naguguluhan, binuksan ni Nao ang kasamang itim na kahon, isang desisyong pinagsisihan niya. Sa loob ay may napakaraming pera, 100 milyong yen na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya. Kahit na kinakabahan, sinimulan niyang bilangin ang mga pera, kinukumpirma ang napakalaking halaga. Ang napakalaking halaga na ito ay higit pa sa anumang naiisip ni Nao sa kanyang buhay. Ngayong nababalisa, hinalungkat niya ang kahon para sa mga sagot, at nakakita siya ng isang tablet na nagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa Liar Games. Ayon sa tablet, ang bawat kalahok ay nagsisimula sa 100 milyong yen at ipapares sa isang kalaban. Ang layunin ay makakuha ng mas maraming pera hanggat maaari mula sa ibang mga manlalaro sa loob ng 30 araw, nang walang anumang patakaran, at ang kalahok na may pinakamaraming pera sa pagtatapos ng 30 araw ay idineklara na panalo. Pagkatapos ay kukunin ng mga itinalagang manggagawa ang orihinal na 100 milyong yen mula sa lahat ng kalahok, at papayagan silang panatilihin ang anumang sobra. Gayunpaman, ang mga kalahok na hindi makapagbalik ng kanilang orihinal na 100 milyong yen ay mapipilitang magkaroon ng malaking utang, ngunit para kay Nao, ang larong ito ang huling bagay na kailangan niya. Sa halip na isipin ang posibilidad ng kayamanan mula sa tila isang malinaw na panloloko, ang pangunahing takot niya ay ang pagkakautang, at bukod pa rito ay lubos siyang walang kakayahang magsinungaling o manakit ng ibang tao. Habang nahihirapan si Nao sa kakaibang sitwasyong ito, pumunta siya sa ospital upang bisitahin ang kanyang matandang ama, na may sakit na kanser at limitado na lang ang nalalabing panahon. Gusto niyang maging payapa ang huling mga araw ng kanyang ama, ngunit ang sapilitang paglahok sa Liar Games ay nagdulot ng matinding stress sa kanyang mahirap na sitwasyon. Pagkatapos ng pagbisita sa ospital, kumonsulta si Nao sa isang abogado, umaasang makatakas sa kaguluhan. Gayunpaman, ipinahayag ng abogado sa naguguluhang babae na walang kaso dito, at hindi magandang ideya ang pumunta sa pulis, dahil malamang nakukunin nila ang pera, at si Nao ay magkakaroon pa rin ng utang. Ang tanging mungkahi ng abogado ay maghanap ng isang sapat na bihasang mandurugas upang harapin ang hamon. Dahil walang ibang pagpipilian, umuwi si Nao na nahihirapang pumili ng tamang desisyon. Sa bawat sandali, paulit-ulit niyang tinitingnan kung nandoon pa ang pera, ang nakaambang banta ng napakalaking utang ay hindi kayang hawakan ng isang matapat na tao na tulad niya. Ngunit biglang dumating ang isa pang itim na sulat, na nagsasabing opisyal nang nagsimula ang laro, at malalaman niya kung sino ang kanyang unang kalaban. Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat, inihahanda ang sarili sa pinakamasama, ngunit nagulat siya nang malaman na ang kanyang unang kalaban ay ang kanyang dating guro sa middle school, si Fujisawa Sensei. Naaalala ni Nao si Fujisawa bilang isang mabait na tao na tumulong sa kanya na pumili ng pinakamahusay na paaralan sa high school, at sumuporta sa kanya matapos magkaroon ng kanser ang kanyang ama. Umaasa sa isang kriminal, guminhawa ang loob ni Nao nang makita ang isang pamilyar na mukha. Kinabukasan, nagkita sina Nao at Fujisawa sa isang kafe upang pag-usapan ang kanilang diskarte. Masaya rin si Fujisawa na ang kanyang kalaban ay si Nao, ngunit naniniwala siyang hindi tapat ang laro. Sa halip na payapain si Nao, lalo niya itong tinakot, iginiit na ang laro ay idinisenyo upang walang tunay na mananalo. Ayon sa kanya, madaling manipulahin ng Liar Game ang dalawang manlalaro, na nagdudulot ng kawalan ng tiwala at sa huli ay pareho silang magkakautang ng 100 milyong yen, kaya matatapos ang laro. Malinaw na nagsisinungaling si Fujisawa, ngunit ang pagiging inosente ni Nao ay pumipigil sa kanya na makita ang kanyang panlilinlang. Dahil nagpasya na siyang maglaro, sinusubukan ngayon ng matandang lalaki na hikayatin si Nao na umatras.
Ang tanging solusyon na ibinigay ni Fujisawa kay Nao ay pagsamahin ang kanilang pera at itago ito sa ligtas na lugar. Dahil sa sobrang pagtitiwala niya sa kanyang tusong guro, isinama pa niya ito sa kanilang bahay. Nang makita ni Fujisawa ang pera, sinabi niya na mas ligtas daw kung siya muna ang magdadala nito at ilalagay sa kanyang deposit box. Kahit sino ay makakaisip na may masamang balak ang matanda, pero masyadong mautak si Nao. Ibinigay niya ang lahat ng pera kay Fujisawa at kumalma ang kanyang hininga, dahil sa akala niya ay ligtas na ito. Maya-maya, nagising si Nao mula sa pagtulog, pero biglang bumagsak ang mundo niya nang makatanggap siya ng panibagong itim na sulat. Sinasabi dito na natalo na siya sa laro at may utang na siya, at hindi agad ito nagpaalam sa kanya kaya agad niyang tinawagan si Fujisawa. Ang tuso at matalino na matanda ay sinabing tinatakot lang daw siya ng mga organizer para bawiin niya ang pera, dahil alam nilang may kasama siyang matalino. Dahil doon ay naliwanagan si Nao at nakonsensya pa sa pagdududa niya, at kinabukasan, pumunta siya sa bahay ni Fujisawa para humingi ng tawad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig niya itong nagyayabang kung paano niya madaling naloko ang isa niyang estudyante, at wala itong pakialam na niloko niya ang kanyang pinagkakatiwalaan. Ngayon ay nawala ang pagkukunwari at nakita ni Nao ang tunay na ugali nito, umuwi siyang wasak ang puso at napagtanto na ginamit lang ni Fujisawa ang patakaran ng laro para makapanloko, minamanipula siya nito para ibigay ang pera at sadyang ilubog sa utang. Sobra ang sakit ng ginawa ng taong pinagkatiwalaan niya kaya napahagulgol na lang siya sa iyak, at dahil sa desperasyon, naalala niya ang payo ng abogado na humanap ng isang magaling na mandurugas. Naghanap siya sa internet at nalaman niyang malaya na ang kilalang kriminal na si Shinichi mula sa kulungan. Nabilanggo ito dahil sa panloloko sa isang tiwaling kumpanya at katatapos lang magsilbi ng sentensya. Kinabukasan, maraming reporter ang nagabang sa labas ng kulungan para kay Shinichi. Nagkakamali sila ng pinupuntahan, hindi nila alam na nakaalis na pala si Shinichi, na nagpapanggap bilang isang pulis. Samantala, parang baliw na tumatakbo naman si Nao sa paligid para hanapin ito, ngunit dahil sa kanyang swerte ay bigla silang nagkasalubong. Noong una ay ayaw makinig ni Shinichi, pero nagmakaawa si Nao at umiiyak na ikinwento na ninakaw ang 100 million yen niya at iniwan siyang may utang. Umaasa siyang maaawa ito, pero katatapos lang makulong ni Shinichi at wala siyang balak na madamay pa sa gulo ng isang estranghero. Ngayon ay sinusubukan niyang umalis pero sinundan lang siya ni Nao at ayaw sumuko. Nang makitang hindi titigil si Nao, sinabi nitong maghintay daw ito sa malapit na restaurant habang inilalagay muna niya ang kanyang gamit. Gaya ng dati, sumunod agad ang mautak na si Nao, kaya ilang oras siyang naghintay hanggang gumabi, at kahit wala namang dumadating, nanatili lang siya sa kanyang pwesto. Makalipas ang ilang oras ay napadaan si Shinichi at nakitang binabastos siya ng dalawang lalaki, kaya agad itong nakialam at niligtas siya. Pumunta sila sa isang kafe at pinanood ni Shinichi si Nao na gutom na kumain, at agad niyang nalaman na siya ang tipo ng tao na laging naloloko. Nang mabasa ang sulat, tinanong niya si Nao kung gusto ba niyang manalo o bawiin lang ang pera, ngunit ang gusto lang naman ni Nao ay mawala ang utang niya. Sa halip na gumamit ng komplikadong plano ay dumiretso sila kay Fujisawa, ngunit noong una ay nag-inosente ang guro, pero inamin ni Nao na narinig niya itong nagyayabang kanina. Kahit may ebidensya, nagkukunwari pa rin itong walang alam hanggang sa nagbanta si Shinichi na tatawagan ang pulis. Doon na bumigay si Fujisawa at inamin na para lang daw sa laro ang lahat ng ito, at ang dahilan kung bakit niya niloko si Nao ay dahil naniniwala siyang gagawin din naman daw ito ni Nao sa kanya kapag nabigyan siya ng pagkakataon. Ikinwento ni Fujisawa na dati siyang nag-aayos ng school trip sa isang travel agency, at binibigyan siya ng maliit na komisyon o pabuya ng may-ari. Pero isang araw, tumanggi na silang magbayad, kaya nang magpasya si Fujisawa na sa ibang kumpanya na lumipat, isinumbong siya at natanggal sa trabaho. Nawala ang lahat sa kanya dahil sa insidenteng iyon, kaya simula noon, wala na siyang pinagkakatiwalaan. Nang matanggap niya ang sulat para sa liar game, agad niya itong sinunggaban dahil gusto na rin niyang manlinlang ng ibang tao. Nang magmakaawa si Nao at banggitin ang may sakit niyang ama, lalo lang naging malupit si Fujisawa at tinawanan pa siya sa mga problema niya. Ngayon ay nabigo ang usapan at lalong nawalan ng pag-asa si Nao, wasak na wasak ang puso niya sa nakitang kasamaan ng dati niyang guro, ngunit nandyan pa rin si Shinichi at desidido itong tulungan siya. Mayroong 23 araw pa bago matapos ang laro, at ayon sa kalendaryo, ang deadline ay sa linggo, at sarado ang mga bangko tuwing weekend. Ibig sabihin nito, kailangang kunin ni Fujisawa ang pera sa kanyang deposit box 2 araw bago ang takdang panahon, na magiging kahinaan niya. Dahil doon ay may nakita na pag-asa at may plano na si Shinichi kung paano mababawi ang pera,
at mula sa kalungkutan, nagkaroon muli ng pag-asa si Nao. Kahit ayaw nang makulong ni Shinichi, ngunit base sa patakaran ng laro ay legal ang anumang gawain rito, kaya pumayag siyang tulungan si Nao basta handa ito sa anumang mangyari. Hiningi rin ni Shinichi ang kalahati ng pera bilang bayad, pero masaya pa ring pumayag si Nao sa kasunduang ito, lalo na at sa wakas ay may kakampi na rin siya.